Magandang araw po, kaaswang, at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. Ang aking kwentong ibabahagi ay nagmula pa sa kwento ng lolo ng kababata kong si Froilan, na itatago ko sa pangalang Lolo Diego. Guwapo noong kabataan pa niya si Lolo Diego. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya sa kanilang baryo at sa mga karatig baryo. Lalo na kapag dumadayo siya ng pakikipagsayawan tuwing may piyesta. Asahan mo na karamihan sa mga kadalagahan ay umaasam na maisayaw ni Lolo Diego. Nagmula sa simpleng pamilya si Lolo Diego. Isang pampublikong guro ang kanyang ina, habang isang kagawad naman ng kanilang barangay ang kanyang ama. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Lolo Diego. Nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo ang kanyang panganay na kapatid na babae, habang siya ay nasa second year college naman sa nag-iisang universidad sa kanilang probinsya, at third year high school naman ang bunso nilang si Mario. Isang umaga, naging bisita nila ang SK chairman ng kanilang baryo na si Darwin. Inaalok siya nito para maging presidente ng kabataan sa kanilang baryo. Noong una ay tumanggi si Lolo Diego. Dahil bukod sa abala siya sa pag-aaral, ay nahihiya siya na baka hindi niya magampanan ang tungkulin bilang presidente ng kabataan. Sa huli ay napilitan na rin siyang tanggapin ito nang dumating ang kanyang ama na kagawad ng barangay. At himukin siya na pumayag na sa alok ng kanilang SK chairman. Sumapit na ang sem break. Kararating pa lang ni Lolo Diego sa bahay nila ay sinalubong na agad siya ni Darwin. May pistahan daw silang pupuntahan, at bilang presidente ng kabataan ay mas maganda daw na sumama siya para makilala din ng mga taga-ibang baryo. Tungkulin daw ng presidente na dumalo sa mga sayawan sa iba't ibang baryo, para kapag sa kanilang baryo naman ang may sayawan ay mauobliga din ng mga taga-ibang baryo na gumanti ng pabor sa kanila. Bawat bahay na may anak na dalaga ay binahay-bahay ni Lolo Diego. Kasama niya ang ibang SK kagawad upang ipagpaalam ang mga dalaga sa kani-kanilang mga magulang na makikipagsayawan sila sa disperas ng piyesta sa baryo na kanilang dadaluhan. Ipinaliwanag ni Lolo Diego na magkakaroon din ng pasayaw ang baryo nila sa mga susunod na araw, para makaipon ng pundo pambili ng yero para sa bubong ng kanilang kapilya. Hindi mahilig gumala si Lolo Diego, kaya hindi niya kabisado ang lahat ng baryo na nasasakupan ng kanilang bayan. Sumapit ang araw ng bisperas ng piyesta sa baryo Ilaya. Umaga pa lang ay inisa-isa ng pinaalalahanan ni Lolo Diego ang mga kadalagahan sa oras ng pag-alis nila, dahil may kalayuan daw ang baryo na kanilang pupuntahan. Hindi manhid si Lolo Diego para hindi maramdaman na may kanya-kanyang paghanga sa kanya ang iba niyang kababaryo. Sa totoo lang, may isa silang kababaryo na lihim niyang hinahangaan. Si Betty yun, ang apo ng manghihilot na si Nanay Kuring. Simple at mabait si Betty. Madalang lang itong lumabas ng bahay. Siya yung tipo ng dalaga na maihahalin tulad mo sa isang simpleng bagay lang kung titignan. Ngunit kapag nalaman mo ang presyo nito, siguradong yung papahalagahan. Dahil kakaibang babae si Betty. Kahit minsan hindi pa napabalita sa baryo na nagkaroon na ito ng nobyo. Maraming kabinataan ang nagkakagusto dito. Subalit ni isa wala pa itong sinagot. Ang dahilan daw ni Betty, hindi pa siya handa makipagrelasyon. Ayaw niyang magpaasa o makapanakit ng kanyang kapwa, lalo pa at kababaryo niya. Kaya naman,
Lalo itong nirespeto at hinangaan di lang ng mga kabinataan, maging ng mga nakakatandang mga tao sa baryo nila. Sinubukang imbitahan ni Lolo Diego si Betty. Ngunit humingi ito ng pasensya. Hindi raw kasi nito maaaring iwanan ng kanyang lola na si Nanay Kuring. Sinenyasan si Lolo Diego ni Nanay Kuring na ayos lang siya, na para bang sinasabi nito na pilitin ng kanyang apo na matutong makihalubilo sa mga tao. Ngunit walang nagawa si Lolo Diego dahil hindi talaga niya napapayag ang dalaga. Mag-aalas 3 ng hapon ng isa-isa nang nagdatingan ng mga inimbitahang kadalagahan sa waiting shed, kung saan naghihintay si Lolo Diego at iba pang binata na kababaryo nila. Nasa 16 ang mga dalagang imbitado. Nang masiguradong kumpleto na sila ay nag-abang na sila ng tricycle na kanilang masasakyan papuntang Baryo Ilaya. Sakto namang may 5 tricycle na walang laman ang dumaan. Nang tanungin sila kung saan ang punta, ay nagkatinginan ng mga driver. Tinanong ulit sila kung sigurado ba sila na doon ang punta. Halos sabay-sabay na sumagot ang grupo na napaisip ang lahat kung bakit tila may pag-aalinlangan sa mukha ng mga driver ng tricycle. Nakasakay na ang lahat sa tricycle nang biglang may sumigaw sa di kalayuan sa waiting shed. Nalingunan nila si Nanay Kuring. Nasa likuran nito si Betty, nakabihis at may dalang backpack. Nahihiya daw si Nanay Kuring na hindi makisama ang kanyang apo, lalo na at para naman sa kapilya nila ang gagawin. Kaya napilit nito ang apong si Betty na sumama. Nagliwanag ang muka ni Lolo Diego, maging ang lahat ng binata na kasama nila. Iba-ibang reaksyon naman ang mababakas sa mga mukha ng ibang kadalagahan. Dahil puno na ang mga tricycle, wala nang pipwestuhan si Betty. Kaya naman nagboluntaryo si Lolo Diego. Natatayo na lang siya sa pintuan ng sidecar ng tricycle para makaupo lang sa loob si Betty. Tila nahihiya naman na pumasok si Betty sa loob ng tricycle. Halos 1 oras ang binyahe ng grupo ni Lolo Diego bago nila narating ang isang liblib na baryo. Halos lahat sila ay nagsasabi na noon lang daw sila nakarating sa baryo na yun. Mapupuno at matalahib ang kanilang dinaanan bago nila narating ang lugar. Bako-bako ang daan na kanilang dinaanan at ang mga driver ay halatang nagmamadali na makarating sila sa kanilang pupuntahan. Sa bungad ng baryo sila ibinaba ng mga tricycle driver. Kailangan daw nila makabalik agad habang hindi pa madilim. Hindi na nakatiis si Lolo Diego, kaya tinanong na niya ang mga driver kung bakit parang takot sila sa Baryo Ilaya. Halatang nagulat ang mga ito at tinanong sila kung hindi ba nila alam ang bali-balita. Nakaramdam ng matinding takot at pag-aalala ang mga kadalagahan nang marinig ang isang driver na balita daw sa bayan na pinamumugaran daw ng mga aswang ang Baryo Ilaya. Nagulat din si Lolo Diego at iba pang mga kasamang binata. Gusto nang umuwi ng ibang dalaga ngunit napalingon sila nang may narinig silang malamyos na boses ng isang babae. Isang matangkad, maputi at napakagandang babae na may ilang lalaking kasama ang nakita nila. Nagpakilala ito bilang Amanda, anak na dalaga ng kapitan ng Baryo Ilaya. Masaya daw ang mga ito na makarating sila upang makisaya sa kapistahan ng kanilang baryo. Nawala ang pag-aalinlangan sa mga mukha ng kabinataan na kasama nila Lolo Diego. Maging ang mga tricycle driver ay napalunok at halatang humanga sa taglay na ganda ni Amanda.
Hakab na hakab ang korte ng katawan nito sa pulang blouse na suot ng dalaga at tinernuhan ng maiksing short na halos umabot na sa singit. Lalaki lang si Lolo Diego. Katulad ng mga lalaking naroon ay nakaramdam ng kakaibang init ang kanyang katawan, lalo na nang lumapit ito sa kanya. Nang sabihin niya na siya ang presidente ng kabataan sa kanilang baryo at pinadala sila ng kanilang SK chairman upang makipagsaya. Lumiwanag ang mukha ng dalaga nang maalala ang SK chairman na tinutukoy ni Lolo Diego. Nagmamadali ng pinaharurot ng 5 tricycle driver ang kani-kanilang tricycle. Nagkakatinginan na lang ng makahulugan ng mga magkababaryo habang sabay-sabay na naglalakad. Napansin ni Lolo Diego na tahimik lang na nakasunod sa kanilang bandang hulihan si Betty. Nag-angat ito ng paningin, kaya nagkasalubong ang kanilang paningin. Isang pangkaraniwang baryo ang kanilang nadatnan. Katamtaman ng laki ng mga bahay. May mangilan-ngilan na medyo maayos ang pagkakagawa. May mga pintura din ng iba. Naririnig na rin nila ang malakas na tunog na nagmumula sa plaza. Nasulyapan nila ang naggagandahang banderitas mula sa unang bahay na makikita sa bungad ng baryo papunta sa plaza. Marami ng taong naglalakad sa kalsada. May nakita silang isang malaking tindahan na may tolda. Nang kanilang lapitan may mga hikaw, panali sa buhok, suklay, mga gamit sa kusina at kung ano-ano pa. Mga mumurahing paninda na makikita tuwing may piyesta. Isang may kalakihang bahay ang pinagdalhan sa kanila ni Amanda. Maganda at malinis ang loob at labas ng bahay. Tabla ang mga dingding nito at yero naman ang bubong. Sakto naman na may lumabas na isang may edad ng lalaki. Nagpakilala na siya daw ay si Kapitan Berto. Ngumiti ito sa kanila at winelcome sa kanilang baryo. May mga nagdatingan pang mga bisita kaya inutusan ni Kapitan si Amanda na dalhin muna sila sa likod bahay dahil marami silang magkakasama. Isang malawak na kakahuyan ang nasa likod bahay. May mga mahahabang bangko na gawa sa tabla na sinadyang gawin para sa mga bisita. Dahil madilim na ang paligid, naglagay na ng ilang gasera ang mga tauhan ni Kapitan sa likod bahay. Mahangin sa bahaging yon, kaya naman narelax silang lahat at napawi ang pagod. Nagkikwentuhan na ang iba nilang kasama, habang ang iba ay nananatiling tahimik lang. Tila nakikiramdam ang ibang kadalagahan sa paligid. Malamang iniisip ng mga ito ang sinabi ng mga tricycle driver. Pero kay Lolo Diego na palihim ding nagmamasid, ay parang wala namang kakaiba sa paligid. Si Betty naman ay naupo sa dulo ng bangko, malapit sa kakahuyan. Ilang sandali ang lumipas ay lumabas mula sa kusina si Amanda. Bagong paligo at sobrang kaakit-akit ito sa suot nitong dress na itim. Hakab na hakab sa malalaki nitong hinaharap na para bang gusto nang kumawala. Nabuhayan naman ng mga dugo ang mga kabinataan na naroon. Ang mga kadalagahan naman ay makikita ang paghanga at inggit sa magandang anak ni Kapitan Berto. Iniisip siguro nila na sana ganon din sila kaganda. E di sana, hindi na sila mahihirapan na makuha ang atensyon ng lalaking gusto nila. Samantalang si Betty naman ay walang emosyon na napatingin kay Amanda. Misteryosa ang pagkatao ni Betty. Pansin na pansin ng mga kasama nila yon. Narinig pa nila itong bumubulong habang nakaupo at nakaharap sa kakahuyan sa likod bahay. Pinapasok na sila ni Amanda sa kusina
para kumain ng hapunan. Masasarap ang mga putahing nakahain. Naupo si Betty malapit sa pinakalababo ng kusina. Pasulyap-sulyap ito sa mga kawa at kasirolang nakasalang. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Amanda ang pagiging tahimik ni Betty, kaya nilapitan niya ito. Nakipagtitigan si Betty sa magagandang mata ni Amanda. Kitang-kita niya ang nakakaakit nitong mga ngiti. Subalit ramdam din niya na makahulugan ng bawat pinapakawalan nitong ngiti sa mga taong naroon. Bumaba ang paningin ni Betty sa magagandang daliri na may mahahabang kuko ni Amanda. May kulay pula itong cutics, subalit kapansin-pansin ang kakaibang hugis at tulis ng mga kuko nito. Tinanong ni Amanda ang pangalan ni Betty at kung ilang taon na. Sinagot naman ito ng malumanay ng dalaga. Masarap na nagkainan ang mga kasama nila. Si Lolo Diego ay nananatiling kalmado lang. Pero alam din niya ang namamagitang tensyon sa pagitan ni Betty at Amanda. Kinapa niya ang kanyang bulsa at napahinga ng malalim bago ibinalik ulit ang kamay sa kutsara at ipinagpatuloy ang pagkain. Mag-aalas 8 na ng gabi. Naririnig na nila ang mas pinalakas na tunog ng sound system sa plaza. Inaanyayahan na ang lahat, lalo na ang mga kadalagahan at kabinataan na pumunta na sa plaza para maumpisahan na ang kasiyahan. Sakto naman na tapos nang maligo at magbihis ang mga kasamahan ni Lolo Diego. Naggagandahan at umaalingasaw ang iba't ibang pabango na ginagamit ng mga ito. Natawag ang pansin ni Lolo Diego kay Betty. Nakabihis ito ng pulang-pulang bestida na kung hindi siya nagkakamali ay pag-aari pa ito ng kanyang lola Kuring. Dahil pang sinauna ang estilo ng damit. Inilugay lang ni Betty ang maitim at mahaba niyang buhok. Palihim itong pinagtitinginan ng mga kasamahan nilang mga dalaga na nakapantalon at blouse. Hindi na nila muli pang nakita si Amanda. Maya-maya pa ay niyaya na sila ni Kapitan na pumunta sa plaza. Maraming tao na sa plaza ng mga oras na yon. May mga inilagay na mesa at upuan sa loob at may kanya-kanya nang umuukupa ng bawat grupo. Nakita nila si Amanda na abala sa pag-aasikaso sa ibang bisita. Ang mga kadalagahan na kasama ni Lolo Diego ay pinaupo ni Kapitan sa hilera ng mga upuan para sa mga kadalagahan na naroon. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay nasa kabilang banda ng plaza, naghihintay sa panibagong tugtugin upang malayang pumili sa mga dalagang nakaupo na nais nilang makasayaw. Pumailan lang ang isang tugtog at nagtakbuhan paunahan ng mga kalalakihan upang maisayaw ang gusto nila. Sinadyang abangan talaga ni Lolo Diego si Betty. Gusto niya itong makausap ng sarilinan. Sa totoo lang, kahit lumang estilo na ang suot nitong kulay pulang bestida, ay bumagay dito ang tabas ng damit. Lumitaw ang kainosentihan ng mukha ng dalaga. Amoy na amoy ni Lolo Diego ang bango ng shampoo na ginamit ni Betty. Kinausap niya ito at tinanong kung ayos lang ba ito at walang problema. Tumango lang ito. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo ang dalaga. Nahuli ni Lolo Diego na nakatitig ito sa upuan ni Amanda. Nahihiwagaan si Lolo Diego sa pagkatao ni Betty. Mag-aalas 11 ng gabi. Halos pawisan na ang lahat ng nasa loob ng plaza. Namataan ni Lolo Diego na lumabas ng plaza si Amanda. Ganoon din si Betty. Hindi niya pinupuknatan ng paningin si Amanda simula nang pumasok ito sa plaza.
Kakaiba ang kinikilos nito. Malilikot ang mga mata. At dahil maghahating gabi na, nagmamadali na itong lumabas sa plaza. Nagpaalam si Betty sa mga kasama na lalabas lang at magbabawas. Namimigat na ang kanyang pantog. Dumiretso siya sa bahay ni Kapitan Berto. Tahimik ang buong bahay. Marahil ay tulog na ang mga tao sa bahay dahil sa pagod ng nakaraang maghapon. Dahan-dahang binuksan ni Betty ang pintuan at saktong bumukas naman ito. May kadiliman sa loob at isang lampara ang nakabukas at nakalagay sa dingding ng pinakasala. Para siyang magnanakaw na patingkayad na naglalakad sa loob ng bahay ni Kapitan Berto. Ayaw niyang makagawa siya ng ingay. Nadaanan na ni Betty ang banyo ngunit nilagpasan lang niya ito. Hinahanap niya si Amanda. Inisa-isa niyang tinignan ng 2 kwarto. Pero wala doon si Amanda. Kung ganun, saan ito nagpunta? Kitang-kita niya na nagmamadali itong lumabas ng plaza. Lumabas ng bahay si Betty. Umikot siya sa bahay papunta sa likod bahay. May hinala siya na nasa likod bahay si Amanda. Samantala, hindi mapakali si Lolo Diego sa plaza. Ilang minuto nang lumabas ng plaza si Betty, pero hindi pa ito nakakabalik. Hindi niya maintindihan ang sarili bakit parang kinakabahan siya. Sa huli napagpasyahan ni Lolo Diego na lumabas ng plaza at hanapin si Betty. Sa bahay ni Kapitan Berto siya pumunta. Nagulat si Lolo Diego dahil mukha namang tahimik ang buong bahay. Kung ganun, nasan si Betty? Hindi pwedeng mapahamak ito dahil kargo niya ito at ang lahat ng kanyang kasama. Sa likod bahay ay parang naistatwa si Betty. Mula sa gilid ng dingding ay kitang-kita niya ang pagpapalit ng anyo ni Amanda. Mula sa pagiging magandang babae ay naging ganap itong aswang. Naging buhaghagang mahaba nitong buhok. Humaba ang mga kuko. Namumula at nanlilisik ang mga malalaki nitong mata. Nagpalinga-linga sa paligid ang aswang na si Amanda. Nilalabanan ni Betty ang takot dahil may gusto siyang patunayan. Malamang naaamoy siya nito, kaya pasinghot-singhot ito habang naglalakad patungo sa kinatatayuan niya. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang bestida, ay inilabas ni Betty ang isang bagay at mahigpit na hinawakan. Samantala, kalalabas lang ni Lolo Diego mula sa loob ng bahay ni Kapitan. Wala sa loob si Betty, maging si Amanda ay wala din. Nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa likuran ng bahay. Kaya nagmamadali siyang umikot sa dingding papunta sa likod bahay. May kadiliman ng paligid. Humangin ng malakas. Nanuot sa kalamnan ni Lolo Diego ang lamig. Kaya napahalukip-kip siya habang siya ay naglalakad. Nang may biglang humila sa kanya sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Diego nang maramdaman ng malambot na dibdib ng sino mang mapangahas na humablot sa kanya. Napayakap siya ng mahigpit dito nang hindi niya inaasahan. Unti-unti ay nalanghap niya ang ginamit nitong shampoo at pabango na nagbigay kay Lolo Diego ng dahilan para makilala ang babaeng yun. Marahas na tinawag ni Lolo Diego ang babae. Ngunit tinakpan ng malambot nitong palad ang kanyang bibig hanggang sa unti-unti ay napatingala siya. Nanlalaki ang mga mata na kitang-kita niya ang isang nilalang na nakakatakot ang itsura. Matutulis ang mahahaba nitong kuko. Mapupula ang nanlilisik na mga mata
at tumutulo ang malagkit nitong laway. Ubod lakas na naitulak ni Lolo Diego ang aswang. Ngunit nagulat na lang siya nang mula sa tagiliran nito ay nakita niyang nakatayo si Betty. Bago pa makalingon ng aswang ay mabilis nang tinarakan ng kung anuman sa liig ang aswang. Umigik ito na para bang hirap na hirap at tuluyan nang nabitawan si Lolo Diego. Hinugot ni Betty ang bagay na nakatarak sa liig ng aswang, kaya bumulwak ang masaganang dugo mula sa liig nito. Unti-unti itong humandusay sa lupa. Hindi pa nakakabawi si Lolo Diego mula sa pagkakatulala nang makarinig sila ng mga yabag mula sa loob ng bahay ni Kapitan Berto. Tila nagkakagulo ang mga tao at narinig nila na ang pangalan ni Amanda. Hinablot ni Betty ang kamay ni Lolo Diego at walang pag-aalinlangan na tumakbo sila sa napakadilim na gabi papunta sa kakahuyan. Hindi sila maaaring makita ni na Kapitan o ng iba pang tao na nasa bakuran ng bahay nito. Tiyak na sila ang pagbibintangan sa nangyari kay Amanda. Habol hininga na huminto sa pagtakbo si Lolo Diego. Bumilib siya sa lakas ng resistensya ng isang babaeng tulad ni Betty. Wala silang imikan habang tumatakbo. Hanggang ang takbo ay naging hakbang na lang dahil sa sobrang pagod. Naglakas loob si Lolo Diego na tanungin si Betty kung paano nito nalaman na aswang si Amanda at alamin kung ano ang bagay na itinarak nito sa liig ni Amanda. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Betty. Mula sa malayong pagtakbo ay laking gulat na naman ni Lolo Diego dahil ang daan na binagtas nila ay tagos pala sa plaza. Nagmamadali siyang binitawan ni Betty at dire-diretso na itong pumasok sa loob ng plaza. Hindi naman sila napuna ng mga taong naroon. Abala ang mga ito sa panunood ng sayawan sa plaza. Sumunod na rin si Lolo Diego sa loob. Nagtataka ang mga mata ng mga kasamahan nila ang sumalubong sa kanya. Kumilos na parang normal lang si Betty. Nagulat ang isang kasamahan nilang binata na ito ang kusang nagyaya para sumayaw sila. Umataw ng sayaw si Betty na ikinagulat ng mga kasama nito. Dahil napakasimple lang nitong kumilos. Hindi nila akalain na magaling pala itong humataw ng sayaw. Yun yung tagpo na naabutan ni Kapitan Berto. Matalim ang kanyang paningin na inisa-isa ang mga taong nasa loob ng plaza. Nauna nang nakita ni Lolo Diego na papasok ng plaza si Kapitan Berto, kaya nagpatay mali siya din siya. Humataw din siya ng sayaw at nagpanggap na walang alam. Nasulyapan niya si Kapitan Berto na may kinakausap na 3 lalaki sa gilid at labas ng plaza. Nang matapos ang tugtog ay nagsiupuan na ang lahat. Huminto na muna ang tugtog at umakyat sa entablado si Kapitan Berto. Nakasimangot ito at seryoso na umikot ang mga mata sa karamihan. Halos pigilang hininga ni na Betty at Lolo Diego nang banggitin nito na patay na ang anak nitong si Amanda. Dumaan ang mahabang katahimikan sa buong paligid. Hindi malaman ng mga tao ang gagawin nang humagulgol ng iyak si Kapitan Berto habang hawak ang mikropono. Hanggang sa lumakas ang bulungan ng mga tao nang marinig ang sinabi ni Kapitan na tulungan siyang hanapin ang pumatay sa kanyang anak na si Amanda. At may malaking pabuya na naghihintay sa makakahuli sa kriminal. Nagkagulo na ang mga tao. Nagumpukan ang mga kasamahan ni na Lolo Diego malapit sa kinauupuan ng huli. Samantalang si Betty ay nanatiling tahimik na umupo kasama ng karamihan.
Matapos maglabasan ng ibang mga kadalagahan at kabinataan sa plaza, nakarinig sina Lolo Diego ng sigawan at hiyawan mula sa labas ng plaza. May isang bata daw na dayo ang biglang dinagit ng kung anuman. Dahil sa labis na takot at pagkataranta ng mga tao, nagkanya-kanya na silang dampot ng mga bagay na maaari nilang gawing armas. Mula sa plaza ay kitang-kita ni na Lolo Diego at mga kasamahan nito ang tahasang paglabas ng mga aswang sa kalye at sa bawat sulok ng baryo. Nag-iyakan na ang mga tao, lalo na ang mga kasamahan nila Lolo Diego. Sinabi nito na tama pala ang sinabi ng mga tricycle driver na pinamumugaran daw ng aswang ang baryo. Mula sa pagkakagulo ng mga tao at aswang sa labas, ay mabilis na isinara ni Betty ang gate na kahoy ng plaza. Marami ang umalma sa kanyang ginawa, ngunit huminto ang mga ito nang magsalita ang dalaga. Sumigaw siya na mas magiging ligtas sila kung mananatili at mag-iipon lang sa loob ng plaza. Sama-sama nilang lalabanan ng mga aswang na noon ay pinaliligiran na ang bakod ng plaza. Hindi makapaniwala ang lahat ng naroon na ang baryo pala ay puno ng mga aswang. Marami ng mga biktima ang patay sa labas ng plaza. Inutusan ni Betty ang lahat na maghanda ng kahit na anong armas para may panlaban sa bawat aswang na magtatangkang lumapit sa kanila. Matutulis na kawayan mula sa bakod ng plaza ang napiling kuhain ng ibang naroon. Ang iba naman ay bato, mga bote ng alak at baso. Iginilid nila ang mga mesa upang maging harang. Kaya ang nangyari ay, kahit nag-uumpukan sila sa gitna, ay nakaharap sa labas ng plaza ang lahat. Galit na dumating si Kapitan Berto. Noong una ay malumanay pang nagtatanong si Kapitan kung sino ang nakakita kay Amanda nang lumabas ito ng plaza. Nasa pinaka-gate si Kapitan at nakahawak sa isang bakod. Ngunit walang nagsalita kahit isa sa mga taong nasa loob ng plaza. Dahil walang sumagot, ay unti-unting nagbago ang anyo ni Kapitan. Tulad ng nasaksihan ni Betty, namula at nanlisik ang mga mata ni Kapitan. Humaba ang mga kuko. Lumabas ang mahabang dila at nang ito ay umangil, nakita nila ang maliliit ngunit matutulis nitong ngipin. Lumaki ang katawan. Napuno ng balahibo ang katawan ni Kapitan Berto. Hanggang sa may isang aswang mula sa likuran ang lumapit dito. May bitbit itong katawan ng isang walang malay na babae. Kitang-kita ng lahat ng naroon sa loob ng plaza nang biglang sakmalin ni Kapitan Berto ang liig ng babae. Sinipsip nito ang dugo. Pagkatapos ay walang awa nitong itinarak ang mahahabang kuko sa dibdib ng kawawang babae. Dinukot nito ang tila pumipintig pang puso. Nasuka ang lahat ng tila gutom na gutom nitong kinagatang puso ng babae. Hanggang sa ibinalibag ni Kapitan ang katawan ng babae sa mga aswang na nasa labas ng plaza. Pinagkaguluhan ito ng mga aswang at pinagpiestahan ng katawan ng kawawang babae. Kitang-kita nila nang hilain palabas ang lamang loob nito at sarap na pinapak ng mga aswang. Nagwala si Kapitan Berto sa labas. Pilit binubuksan ang gate ng plaza. Mula sa gitna ng mga taong naroon ay naglakad si Betty palapit sa kinatatayuan ni Kapitan Berto. Pulang-pula ang mga mata na hinintay ito ni Kapitan. Natuon lahat ng paningin ng mga tao at aswang na nanonood sa paglabas ni Betty ng isang matalim na punyal mula sa bulsa nito. Galit na galit si Kapitan nang makitaan ng natuyong bakas ng dugo ang punyal.
Tila nahulaan na nito ang nangyari, kaya lalo itong nagwala. Gustong-gustong hawakan si Betty. Pilit nitong iniaabot ang katawan ni Betty na parabang sinasadya nitong takamin ng kapitan. Sumisingasing naman na lalong nagwala si kapitan. Inutusan nito ang mga aswang na kasama na suguri ng mga tao sa loob ng plaza. Napuno ng takot ang mga tao sa loob ng plaza. Kapag nagiba ang bakod, siguradong papapaking sila ng mga ito. Inihanda nila ang kanilang mga hawak na armas. Pumagitna ulit si Betty. May inilabas na naman ito mula sa kanyang bulsa. Nagulat ang mga kasamahan dahil isang kulay pulang nakatali ang nakita nila. Dahan-dahan itong binuksan ni Betty at iniharap sa direksyon ni Kapitan Berto. Nag-umigting pa ang galit ng mga aswang. Galit na galit kay Betty. Subalit nahinto ang mga ito sa pagwawala ng ihipan ni Betty, ang pulang tela, na may kung anuman na humalo sa hangin na parang pulbos ang nalanghap ng mga ito. Ilang sandali pa ay unti-unting natumba ang mga aswang, kabilang si Kapitan Berto. Nagalit ang iba pang aswang sa ginawa ni Betty, kaya pasugod na rin ang mga ito. Dahil inaakala nila na patay na ang mga kasamahang aswang, ang hindi nila alam, pampatulog lang ang ginawa ni Betty. Katulad ng una nitong ginawa, naghagis sa hangin si Betty ng hawak niyang pulbos pampatulog. Nang masigurado na tulog na ang mga ito, nagpatulong siya sa mga kasama na ipasok ang mga aswang sa loob ng plaza. Inipon nila ang katawan ni na Kapitan Berto na nasa katauhan bilang aswang. Pagsapit ng bukang liwayway, babalik sa anyong tao ang mga itsura nito. Itinali nila sa isa't isa ang mga ito. At nang makasiguradong nasa loob na lahat, saka sila nagmamadaling umalis ng baryo. May mga mangilan-ngilan pa silang nadaanan na aswang, katulad ng mga bata at sanggol. Hindi hinayaan ni Betty na masakta ng mga ito. Nang makaamoy ito ng pampatulog na pulbura, sabay-sabay itong nagsitumbahan mula sa kinatatayuan. Pinagtulungan lang nilang ikulong ang mga ito sa isang bahay, saka isinara sa labas para makasigurado na hindi sila masusundan. Humanga palalo si Lolo Diego sa taglay na kabutihang loob ni Betty. Napapaisip lang siya kung paano nito natutunan ng mga ganong bagay. Kaya pala kakaiba ito sa ibang kadalagahan. May sarili itong mundo. Marami pang tumatakbo sa isipan ni Lolo Diego. Naagaw lang ang kanyang atensyon nang matitigan niya ang hawak na punyal ni Betty. Kakaiba ang dulo ng talim ng punyal. May 3 hati ang dulo na parang sinadyang gawin. Paniguradong patay talaga ang tatamaan nito at babakas sa katawan o laman ng korte ng dulo ng talim ng punyal. Sa wakas, nakikita na nila ang bungad ng Baryo Ilaya. Sumigaw si Betty na kailangan nilang marating ang bungad bago pa sila maabutan ng mga aswang na naririnig nilang humahabol sa kanila. Naghilaan ang bawat isa. Kapag nakikita nilang may pagod na sa mga kasama, inaalalayan nila para makapagpatuloy sa pagtakbo. Samantala, nag-apoy sa galit ang mga mata ni Kapitan Berto. Pinamumunuan niya ang paghabol sa mga taong pumatay sa kanyang anak na si Amanda. Nakikita na nila ang mga likod ng mga nagtatakbuhang kabataan at ibang mga taong namiesta sa kanilang baryo. Hindi maaaring may makatakas sa mga ito. Siguradong manganganib ang buong baryo nila kapag nalaman ng taong bayan o makarating sa mga otoridad na mga aswang silang nakatira sa Baryo Ilaya.
Subalit may kapangyarihang taglay ang dalagang si Betty. May hinala si Kapitan na may alam ito sa mga tulad nilang aswang. Sa wakas, nakalabas na ang lahat ng kasama ni Betty sa bukana ng baryo. Mabilis na lumuhod si Betty at umusal ng panalangin. Naguguluhan na nakamasid sa kanya ang mga kasama. Hinihimok siya ng mga ito na tumakbo na sila. Ngunit nanatiling nakaluhod si Betty. Ilang sandali pa, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng pulang tela. Pagkatapos ay tumayo siya sa gitna ng kalsada. Nakikita na niya ang mga humahabol na aswang. Nag-iyakan na ang kanyang mga kasama ngunit pinakalma niya ang mga ito. Sinabihan niya na magtiwala sa kanya. Nagsama-sama ang mga kasama niya sa likuran niya habang may hawak na mga malalaking bato. Nang makarating na ang grupo ni Kapitan Berto sa bukana ng baryo, nagtaka siya kung bakit nakahinto lang ang mga ito sa halip na tumakbo palayo. Isang dipa na lang ang pagitan nila, kaya sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na sugurin na si Betty. Agad namang tumalima ang mga ito. Subalit laking pagtataka ng mga aswang. Hindi nila magawang makatawid sa bukana ng baryo, palabas sa hangganan ng kalsada. Nagalit si Kapitan Berto, kaya siya na mismo ang sumugod. Ngunit tulad ng mga kasama niya ay nabigo din siyang lumagpas sa hangganan. Tinignan niya ng masama si Betty na nasa unahan ng mga kasama nito. May kakaiba talagang kaalaman ng babaeng yun. Manghang-mangha ang mga kasama ni Betty sa nangyari. Kaya nang sabihin nito na umalis na sila ay nagmamadali silang tumakbo palayo. Malayo ang kanilang lalakarin. Napangiti sila nang makarinig na sila ng tilaok ng manok. Ibig sabihin, magbubukang liwayway na. Dahil sa matinding pagod ay pinagpahinga na ni Betty ang mga kasama. Lumapit sa kanya si Lolo Diego at nagpasalamat sa pagligtas niya sa lahat ng kasama nila. Pasalampak na umupo ang lahat sa gilid ng kalsada. Ilang sandali pa, pumutok na ang liwanag sa paligid. Napangiti ang lahat. Patunay na ligtas na sila. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo hanggang sa marating na nila ang highway. Sakto namang may dumaan na isang truck, kaya pinara ito ni Lolo Diego. Nang huminto ang truck, nagulat ang driver nang malaman na galing sila sa Baryo Ilaya. Nagmamadali silang pinasakay nito at pinaharurot ang truck. Pasulyap-sulyap sa salamin ng driver. Kahit hindi niya tanungin sa mga ito, batid niya na may hindi magandang nangyari sa mga ito. Bumalatay ang lungkot sa mga mata ng driver. May isang pangyayari siyang naalala na ayaw na sana niyang maalala pa. Ngunit tuloy-tuloy na dumaloy na ang alaala. Naimbitahan ng kanyang mag-ina sa Baryo Ilaya. Bilang tagaluto ang asawa niya at tagahugas naman ng anak na babae na nasa 15 anyos ang edad. Hindi na nakauwi ang kanyang mag-ina. Huli na nang mabalitaan niya na pinamumugaran pala ng mga aswang ang baryo. Kasama ang mga otoridad, pinuntahan nila ang kapitan ng baryo upang hanapin ang kanyang mag-ina. Subalit mariin nitong itinanggi na nakita ng mga ito ang kanyang mag-ina. Nagulat sina Lolo Diego at Betty nang malingunan na umiiyak ang driver ng truck. Malaking pasasalamat ang ginawa ng grupo nang makarating sila sa kanilang baryo. Inalam ng driver ang pangalan ni Betty bago ito umalis. Alam niya na makakatulong ito sa kanya sa mga susunod na araw upang malaman ang katotohanan sa nangyari sa kanyang mag-ina.
Inihatid ni Lolo Diego ang mga inimbitahang kadalagahan sa mga bahay-bahay nito. Nakiusap si Betty na huwag ipapaalam sa mga magulang o kahit kanino ang nangyari sa kanila. Siguradong mapapahamak din ng mga ito kapag sumugod sa Baryo Ilaya. Nangako si Betty na siya na ang bahala sa mga aswang. Napag-alaman ni Lolo Diego na hunter pala ng mga aswang ang lola ni Betty na si Lola Kuring. Nang mabalitaan nito na papunta sa Baryo Ilaya ang grupo ni na Lolo Diego, ay pinakiusapan siya ni Lola Kuring na samahan ng mga ito dahil nasa panganib ang mga buhay ng kanilang mga kababaryo. Bilang unang misyon na ipinasa sa kanya ng kanyang lola, ay sumunod si Betty at hindi naman siya nabigo na nailigtas niya ang buhay ng nakakarami. Nang bumalik sina Betty at Lola Kuring sa Baryo Ilaya, ay abandonado na ang baryo. Lumipat na agad ang mga aswang dahil nabunyag na ang pagkatao nila. Nakahinga ng maluwag ang maglola. Sa wakas, wala nang tao pa na magbubuwis ng buhay. Tuwing sasapit ang